Tayo ngayon nandito sa San Isidro Labrador Chapel kung saan ang mga tao na taga-TES ay nananampalataya. At ating makikita ngayon na ang simbahan ay sarado sapagkat alas 12 pa lamang ng tanghali at ito'y lunch break pa lang. Mula sa maliit na chapel na ito, nagmula ang napakalaking church. Noong una ay isang chapel at ang bawat mamamayan ng TS Cruz ay dito nagsisimba. Lahat ng mga gawain para sa simbahan ay dito inuukol. Ngunit ngayon, ginagamit na lang itong multi-purpose hall para sa mga activity ng mga youth ministries at ng iba pang kawani ng simbahan para sa kanilang pagselebrasyon ng kanilang mga pista. Mula sa maliit na ito, nagawa ang napakalang simbahang ito. Mula sa pagtutulungan ng mga tao at ng karatig mga simbahan, ay nagawa ng napakalaki at karapat-dapat para sa populasyon ng mga taga-TS Cruz. Sa katunayan nito, salat din ang simbahan. Ngunit, nagagawa pa niyang tumulong upang mabigyan lang ng konting pag-asa ang mamamayan ng taga-TS Cruz. Kahit mahirap ang mga taga-TS Cruz, ay hindi pa rin nawawala sa kanila ang pagrespeto sa ating Panginoon. Tulad ngayon, pati mga kabataan ay nagbibigay ng oras para magsimba at manalig, magdasal sa Panginoon. Good afternoon po. Good afternoon din. Nandito po kami para lang mag-conduct ng kakaunting interview mula sa inyo, Miss Secretary. Hanggang saan po ba yung sakop ng church natin dito sa TS Cruz? Ang sakop ng church natin dito sa TS Cruz, yung buong TS Cruz. So, kung ano yung alam ninyong simula hanggang kaduluduluan ng TS Cruz, yun yung buong sakop natin. Opo. Sa tingin niyo naman po, ano po yung mga problems sa TS Cruz na sa tingin niyo nakatulong kayo kahit paano? Dito kasi sa TS Cruz, marami talagang problema eh. Pero isa sa pinaka nakikita namin ay yung malnutrition, tsaka yung mga kabataan na nawawalan ng guidance, parang hindi alam yung kabuluhan ng kanilang mga buhay. So, Opo. ayun. So ano naman po yung mga programs para po maibsan naman po yung mga problems na yun? Okay. Mga programs. Dito sa malnutrition, meron kaming program na soup kitchen kung tawagin. Opo. Etong soup kitchen, ginagawa namin to every Sunday. Opo. Parang feeding program siya. So, morning, nagpapakain kami ng mga students, and then sa afternoon naman, dito naman namin binibigyan ng mga pagkain yung mga street childrens. Opo. Yun doon naman po sa may guidance. Ayun sa guidance, tulad ng sinabi ko sa mga kabataan nito, so ang inaabot ng church natin, netong parish natin is yung mga kabataan. Opo. So meron kaming mga activities, ministries na kung saan hindi lang panay turo, kundi mafe-feel din ng mga kabataan na masaya sa Opo. mga activities, mga icebreakers, and then dun din may kasama na siyang katuruan patungkol sa ating Diyos, Opo. kung ano ba talaga yung purpose nila sa buhay, and then kung ano yung dapat maging response nila dun sa calling ng buhay nila. Opo. Continuous pa rin po ba yung mga programs yun hanggang ngayon? Oo naman, kasi hanggang nakikita natin na kailangan ito ng mga tao, so tayo ay gagawa ng paraan para maipagpatuloy yung mga programs natin. Sino-sino naman po yung mga katulong nyo para sa
pag continuous ng program na yun? Dito sa mga programs, syempre kami nangunguna, and then meron naman din mga nagvo-volunteer, so kasama din namin sila sa pagtupad nitong mga programs na mayroon tayo. Ano po yung mga problema ng taga TS Cruz na sa tingin nyo na solusyonan po ng simbahan natin? Yung malnutrition. Bale, nag-conduct sila ng feeding program para sa mga kabataan, Opo. yung mga nagugutuman dyan. Sa tingin nyo po ba, continuous pa rin po ba yung programa nilang yun? Oo, kasi parang inaano pa rin sa mga school, sa mga daycare center, ganyan, mga feeding program nila. Kahit mahirap ang isang lugar, basta naroon ang nag-iisang punto ay yun ang pagmamahal sa Diyos. Mahirap man ang simbahan, ngunit makakatulong ito sa ating bayan, lalong-lalo na sa ating susunod na henerasyon. Kaya, maaari itong tawagin ang bayaning simbahan.